Night shift. Daimaru. Ito yung mahirap pag malayo yung makina. Mukhang namatay lang ng kusa. May pumitik lang. Mayroong pumitik. Mayroong roller na palyado. I found the love for me. Puputa, harvest time na tayo ng mga tela. So, una natin gagawin is i-reset muna. I-reset. Tapos i-align natin para dun sa pupuputol. Yan. Tapos dito sa amin, blade ang gamit namin na pamputol. Buksan lang natin tong mga lock na to, then roll yun, then ibalot yung pinaka tela. Ang purpose nito is para hindi madumihan yung tela pag binubuhat natin. Okay, bubunutin natin yung rolyuhan. Then babalik, check. Rolyo natin ang maayos. Yan. Tapos huwag natin kalimutang ibaba, i-lock yung lever, yung pinaka-lock nyo. Tapos syempre, pag pinapaikot yung tela, dapat tingnan mo yung makina. At tingnan mo yung tela, baka may karayom na naputol. Okay, so far so good. Ito nga pala yung mga sinulid na gamit namin, mga polyester. Tapos dito naman is filament. Ulit na ulit, reset lang natin. Tapos huwain natin ang blade. Buksan yung lock, and then ibalot na yung tela. Tulad nga ng sinasabi is para hindi madumihan, kasi babaksak siya rito eh. Dapat nakabalot. Ito yung tela na filament, madalas kung minsan ginagawang kumot, mga pang winter na damit. Yan, ito yung mga tela na yan, filament. As usual, pagka pinandar, tingnan natin yung tela, baka may mga rayong. So minsan yung mga roller niya, yung mga dudumi na ito dito. Ganito talaga ang filament. Dapat palitan na ito eh. Katulad lang ganitong roller, dapat palitan na ito eh. Ito po isa.
Tandaan lang sa mga tela na to, wala siyang cutting line. Bali, yung siyam na umaandar ngayon, isang makina lang yung may cutting line, is ito yun. Merong karayom na tinanggal na isa, yung side na yun, ayun. Ang tawag sa Korean sa ganitong klase ng trabaho ay daimaru. Textile din siya, yung part ng industry niya, textile. Daimaru ang tawag. Tapos ngayon magmamarking muna tayo ngayon. Ito yung mabibigat na trabaho dito kasi bubuhatin mo isa-isa yung tela para yung markingan. Tapos number 19. $190 na rolyo nagawa namin dito. Ito yung petsa, number ng makina, tapos number ng tela. Tapos ito yung timbang, 18 kilos. Tapos ito yung kapangalan ng kliyente. Tapos dito sa amin nilalagyan namin ng pentel. Dito sinusulatan din namin number ng makina, tapos yung timbang, tapos yung pangalan ng kliyente. So yan lang, kasi kakamada natin. Malapit na rin mag-counter yung dalawa. So pag nagmamarking, dahan-dahan lang. Tapos silip ng konti sa makina. Ang pangalan nga pala ng makina namin dito ay Singletary. Mostly pang winter talaga siya kasi may balbon siya. Ayan, kinikimo yung tela. So plus 200 grams, so 22 kilos. Petsa, buwan petsa, tapos number ng makina, tapos pangalan ng kliyente, tapos yung klase ng sinulid, D150 288, tapos yung grams, 410 grams.